Kilat News Updates. Mga balita ngayon, libo-libong manggagawa, kababaihan nagprotesta, panawagan aumento sa sahod, ibasura, VAT sa langis ngayong Mayo 1. House panel titindig sa impeachment versus VP Sara, 53 na solons pabor, Senado naghahanda na. Mga heavy equipment sinunog sa Surigao, milyon ang pinsala sa project site. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dinagsa ng mga manggagawa at iba't ibang sektor ang Espanya Boulevard nitong Mayo 1, Labor Day, dahilan upang mapuno ang magkabilang lane at tuluyang maparalisa ang trapiko habang nagmarcha patungong Menjola. Bitbit ang mga placard, iginiit ng Kilusang Mayo 1 o KMU ang agarang aumento sa sahod, rollback sa presyo ng langis at pagbasura sa oil deregulation law. Kasabay nito, itinulak ng Akbayan at ni Representative Percy Sendanya ang panukalang wealth tax upang pondohan ng social protection programs. Nakiisa si Marvel Buena ng Transport Group na Manibela at nanawagan naman ng pagbibitiw ng ilang opisyal ng pamahalaan. Nagprotesta naman ang Gabriela Women's Party sa harap ng Department of Finance o DOF laban sa VAT sa langis at pangunahing bilihin. Iginiit din ang 1,200 living wage at pagpasa ng presyo ibaba bill. Samantala, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na sumunod sa holiday pay rules. Naka-full alert ang Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang kaayusan ng mga protesta. Iginiit ni House Committee on Justice Chairperson and Congresswoman Jervy Luistro na handa ang komite na ipagtanggol ang finding nito na may probable cause laban kay Vice President Sara Duterte at itulak ang kaso hanggang Senado. Noong Miyerkules, formal na nagpasya ang komite na may sapat na batayan ng impeachment matapos paboran ng 53 na mga mamabatas ang dalawang mosyon kaugnay ng mga reklamo laban sa Vice-Presidente. Isang consolidated articles of impeachment ang ihahain sa plenaryo na target isumite sa Mayo 4 habang inaasahan ng mainit na debate bago ang botohan. Binigyang diin ni Luistro na hindi minamadali ang proseso upang masuri ng husto ang ebidensya bago magpasya ang Kamara. Samantala, 10 sa 24 na senador ang dumalo sa caucus bilang paghahanda sa pagbabalik ng sesyon at posibleng pagbuo ng impeachment court. 6 na heavy equipment ang nawasak at napinsala ng 3 suspect matapos tupukin ang apoy sa isang construction site sa Barangay Danau, Surigao City noong April 28 ng gabi na nagdulot ng milyong-milyong pinsala. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban, Chief ng Surigao Component City Police Station, 3 unit kabilang ang backhoe at truck ang tuluyang nasunog habang 2 pa ang bahagyang nasira. Pag-aari ng Migo Construction ang mga kagamitan na ginagamit sa road project sa lugar. Agad rumesponde ang pulisya at pinalawak ang investigasyon. Sinusuri ang posibleng motibo kabilang ang alitang may kaugnayan sa proyekto. Patuloy ang operasyon upang matukoy ang mga responsable. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Singchongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.